Sinubukan di umano ng Philadelphia na i-trade si Paul George kasama yung number 3 pick sa Utah Jazz para naman sa number 5 ng Jazz sa draft at kay Lauri Markkanen. Willing gawin ng Philadelphia na magpababa sa draft pick para lang maalis si Paul George at yung kontrata niya sa lineup. Kaso hindi pumayag ang Utah Jazz dahil alam nila yung intensyon ng Philadelphia para lang mawala yung kontrata ni PG dahil nga sa limit ng edad din ni PG at contract niya, hindi rin makakakuha ng magandang value ang Jazz kapag ginamit din siya sa trade. Saka baka daw di umano podcast lang ang gawin ni PG next season. Dati nung si Russell Westbrook tinrade ng Lakers sa Jazz, agad nilang buyout ang kontrata. Si PG may 3 taon pang kontratang natitira, mahirap siyang i-buyout. Kaya ang resulta, mapipilitang ikip ng Sixers si PG until next year. Kasama niya si Embiid at si Tyrese Maxey. Wala kasing trade value ngayon si PG sa market dahil nga sa naging 2025 season niya na underachieve. Nagkaroon na rin ng injury. Sa Jazz pa rin, meron trade discussion sa pagitan ng Lakers at nitong Utah Jazz para kay Hachimura at John Collins. Meron kasing player option si Collins, kailangan munang i-accept yung player option niya bago talaga ma-trade. Meron din kasing contract extension na pwede siyang pirmahan. Aabot din ng malaking kontrata yun. Kaysa mawala si John Collins at hindi mabawi yung package na binigay nila dati sa Atlanta Hawks, pwede siyang gamitin ngayon ng Jazz. Possible din bumaba ang value ni Collins sa market dahil nga kahit may average siyang 19 points, 8 rebounds, 1 steal at 1 block per game, na nasa 52% sa field at 39% sa 3-point area, nakalaro lang siya ng 40 games last season. Si Rui Hachimura eligible na rin sa contract extension. Nasa $18 million ang kontrata niya at pwedeng tumaas yun until $27 million base yun sa contract rule. Magiging halos katulad yun ng kay John Collins. Yun lang naman ang reason kung bakit nasa trade rumors ngayon si Hachimura. May average siyang 13 points, 5 rebounds, 1 assist, 50% sa field at 41% sa 3-point area. Nakalaro lang din si Hachimura ng nasa 59 games last season. Interesado din ang Golden State kay John Collins, kapalit ng sign and trade naman para kay Kuminga. Sa pagitan ni Hachimura at ni Kuminga, makakakuha ng draft picks ang Jazz in the future kung gagamitin din si Kuminga sa trade. Pwedeng taasan ng Jazz ang value ni Kuminga kung maganda ang lalaruin niya next season kumpara kay Hachimura. Sinubukan na kasi dati pa ng Golden State na makipag-trade sa Jazz nung deadline para kay John Collins, kaso hindi papasok yung kontrata niya sa kanilang tax apron. Na dahil meron ng mga free agent ang Golden State, may allowance na sila at may value pa sa trade or sign and trade si Kuminga. Si Kevin Durant naman, mukhang wala pa rin mapupuntahan sa ngayon. Ang Minnesota ayaw diyang puntahan pero naging frontrunner ngayon dahil interesado ang Suns maalin kay Gobert at kay Randle. Mag-iiba di umano ang trade value ni Kevin Durant after ng July 1 dahil may mga player ang mag-a-accept at magdi-decline ng contract plus yung bagong salary cap. Ang Rockets naman nagbigay ng offer para kay KD, nakasentro kay Jalen Green at number 10 pick. Pero tumanggi ang Suns dahil ayaw isama ng Rockets si Jabari Smith na nag-average last year ng 12.7 rebounds, 1 assist, 43 and 35%. Ang nakikita kasi ng Suns yung 106 na defensive rating ni Jabari Smith. Pangatlo siya sa buong NBA sa defensive rating na naglalaro ng 30 minutes. Kaya nakikita ring isa sa mga best defensive player si Jabari Smith kaya gustong makuha ng Suns. Kahit ang Minnesota ang frontrunner dahil may gustong makuha ang Suns, ang Miami naman isa or dalawa na lang ang i-add sa kanilang package. Makukuha na or mapa-final na ang trade ni KD pamuntang Miami. Ayon yan kay Sham. Wala namang binanggit si Sham at sa mga report kung sino ang gagamitin ng Miami na trade package para dito kay Kevin Durant. Pero dati gusto ng Suns na makuha si Kelly Oubre. Parang katulad lang din kay Jabari Smith. Pipilitin ni Pat Riley na makuha si KD para maisama kay Hero at Adebayo at makabalik ulit sa contention sa playoffs. Naniniwala kasi si Pat Riley na kaya pang magdala ng isang team ni KD.